After a lot of months without uploading videos and vlogs, ano ba nangyari sa akin? What happened to me? Ano ba nangyari sa atin? Hi! Welcome to my vlog. Ayan, nandito muli ako. Ako po si Brittany Maricar Narvanes. Ayan. So, ano bang meron ngayon? Bakit tayo nag-vlog? Kasi after a lot of months without uploading videos and vlogs, ano ba nangyari sa akin? What happened to me? Ano ba nangyari sa atin? Sa loob ng maraming mahabang taon, siguro ano na ata 2 years. So sa 2 years guys, ano na ba nangyari sa atin sa loob ng 2 taon na walang pag-upload ng video, vlogs, and mga anik-anik natin sa ating sarili at mga nangyayari sa akin. Ayun, magkikwento lang naman ako ng mga experience na nangyari sa akin sa loob ng 2 taon. So, umpisahan na natin. Ayan. Siyempre, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, and share, and follow mo na rin ako, and subscribe mo na rin ako dito sa aking YouTube channel para makapanood ka ng maraming videos at mga susunod pang videos natin dito sa aking YouTube channel. Ayan. And guys, unang-una, kaya nawala ako sa pagbablog kasi nagkaroon kami ng financial problem sa family. Kailangan ko magtrabaho outside. Tsaka naranasan din namin yung hindi kami makabili ng ulam. Yan. 100 lang, hirap pa kami maghanap. Kaya nagtrabaho ko outside. Tapos, ayun, month of May, year 2020 ata yun. O yun yung month na yun. Lumabas ako. Naghanap ako ng work. Nagtrabaho tayo sa company na magandang pasahod. Siyempre, para matulungan ko na rin yung family ko. Ayun, after a month, nakasahod tayo ng maganda. Ayun, nakapagpadala ako ng pera sa akin mga magulang. Si mama at papa. Ayun. Tapos, habang wala ako, mga August ata yun. Ayun nga, sinabi nga nila sa akin, lilipat daw ng bahay. Mabuti na lang, may naipon ako sapat na pera para pang down ng bahay. Ayun, tapos nga, nasabi nila, malaki daw yung babayaran sa bahay. Ano daw? 12,000. Sabi ko, hala, kaya yung pera na ipapadala ko. Paano naman yung pang araw-araw? Bago pa lang ako dun sa trabaho, mga ilang buwan pa lang, siguro 2 buwan pa lang. Siyempre, hindi na ako nagdalawang isip. Ibinigay ko yung 10,000 pang down ng bahay. Siyempre, yung 2,000 natira sa akin. Pambili ko ng pagkain ko sa pang-araw-araw. Kaya ko naman tiisin yung after 15 days pa yung sahod. May tiisin naman akong tao. Hanggat kaya ko, titiisin ko para sa kanila. Ayun nga, hindi ko pa nakikita yung bahay. Pero ang sabi nila, maganda nga daw yung bahay. Tsaka up and down yung bahay. Apartment. Tapos, ayun nga, nagpadala nga ako sa Palawan ng pera, 10,000. Siyempre natuwa naman ako dahil nakarating na yung 10,000
na pera. Kaya, ayun, pinadala natin. Tapos, yung month na yun, nung August na yun, siguro after weeks, o 1 week lang ato, 2 weeks, yun nga, sabi nila, nakalipat na daw sila, nakapaghakot na raw sila ng gamit. Tapos, siyempre, ako, nasa trabaho ako, malayo ako, stay from work ako, stay in tayo, kasi nga, pandemic nung mga panahon na yun. Ayaw ako payagan ng boss ko na uuwi ako dito kahit mga 3 days lang na makita ko sila. Kaso nga, ayaw ng boss ko. Yun nga, yung kadahilanan na yun na ayaw ng boss ko, siyempre nang problema ako. Kasi siyempre, ang dami ko rin gamit. Mapapagod sila. Siyempre, hindi nila kayang buhatin yung mga gamit na meron ako. Marami din akong damit. Marami din akong mga anik-anik, mga abubo. Ayun nga. Yun nga, sabi, mabuti na lang. Kagandahan is, nandyan yung pamangkin ko na si Joseph. Ayun. Pinapunta siya ni mama para maghakot ng mga gamit. Ayun, naghakot siya ng gamit. Tapos, yung mga ibang books ko, binigay na kay Joseph. Para naman may mabasa-basa siya. Tapos, yun nga, naging maayos na, nakalipat na sila. After ng mga ilang buwan, 2 buwan, naging maayos naman yung paglipat nila. Tapos, syempre, nagtatrabaho pa rin ako sa labas, staying pa rin. Pandemic, hindi pa rin ako nakaka-uwi. Ayun. Tapos yun, habang nasa trabaho, ayun, araw ng November, syempre, excited akong umuwi. Nakita ko na rin yung bahay, kung gaano kaganda. Ayun, nung pag-uwi ko, medyo magulo pa. Hindi pa raw nila naaayos yung mga damit, yung mga box, tapos yung mga gamit pa na pwede pang iayos. Nakatambak pa. Tapos yun, umuwi ako, November yun. Excited ako, sakay ako ng FX. Ayun, tapos, nung time na yun, mabuti na lang, hindi masyadong traffic papunta rito sa Sampaloc. Kaya, masaya din sa feeling nung time na yun na nakauwi ako. Tapos may dala akong pasalubong na puto cheese na tatlong tray. Yun, kinain nila yung pasalubong natin na bigay natin. Tapos, yung siyempre, 2 days lang yung day off. 2 days ko lang din sila nakasama. Umuwi din kagad ako dun sa tinutuluyan natin accommodation para sa pagtatrabaho natin. Ayun, pagkatapos ng pagtatrabaho na yun, is, siyempre, habang nagtatrabaho ako, nakaipon na rin naman ako ng malaki. Tapos, siyempre, iba naman kasi ang plano ng Diyos sa atin. Hindi habang buhay nagtatrabaho. Siyempre, gusto rin naman niya na may iba yung mangyari sa buhay ko. Tsaka di ko rin naman alam yung plano ng Diyos para sa akin. Kaya, pinapanalangin ko na sana kung ano yung magaganda pang gift ni Lord sa akin. Ginagarab ko lang naman. Ayun, bago tayo magkaiyakan dito sa ating pagdadrama, ayun, ang isusunod nating kwento is yun na, after nung pagtatrabaho ng 2 taon, tapos is nagkaroon naman ako ng negosyo. Siyempre, alam niyo naman yung negosyo. Hindi naman kagad yung unang bagsak ng bukas ng negosyo, makikita ka kagad, diba? Hindi kagad yung 1 million kagad yung bibili at kikitain mo kagad sa pagbubukas mo ng umpisa ng negosyo mo. Siyempre, hindi ganun.
Nagbukas ako ng negosyo, August, year 2022. Ayun. Iniwan ko na yung trabaho ko. Nagnegosyo ako. Ayun. Nag-umpisa ako sa chili garlic, bagoong, tapos hanggang sa 2 buwan, hindi pumatok yung business natin. Nag-isip naman ako ng rice mill. Yun, katuwang ko naman yung kapatid ko sa pagtitinda ng rice mill na chicken pastil. Yun, nagtitinda kami ng chicken pastil na gawa sa manok na hinimay-himay. Tapos, sinamahan ng toyo at suka. Tapos, bawang sibuyas. Tsaka sili. At tsaka turmeric. Ayun. Pero, hindi ko sasabihin dito sa vlog yung kung paano namin niluluto yung rice mill na yun. Kasi, sikreto lang yun. Tsaka, hindi ko rin dito sasabihin dito sa vlog kung ano yung pangalan ng brand ng ating business. Hindi muna. Siguro, tsaka ko na lang sasabihin yung pangalan ng negosyo natin. Okay? Kapag okay na lahat. Sige, sasabihin ko sa inyo kung ano yung brand name ng business ko. Okay, sige. Proceed ulit tayo. Ayan. Nandun tayo sa, diba, ingredients ng rice meal. Tapos, after ng rice meal, tumagal naman yung rice meal. Ang dami bumili. Nagkaroon ng suke. Tapos, may pick up. Tapos, may cash on delivery. Tapos, mga kapitbahay, bumibili rin ng rice mill namin. Pero, hindi ako yung nagluluto. Nagmamanage lang ako. Kasi yung kapatid ko yung marunong magluto ng ganung chicken pastil. Pero, masaka naman yung ingredients. Pwede ko namang aralin. Pwede na natin matutunan. Pero the best ata yung luto ng kapatid ko. Kaya hinahanap-hanap hanggang ngayon. Kaya hindi rin kami makapag-umpisa kasi rice mill nga yun. Kailangan yung ingredients. Ganun at ganun pa rin yung lasa. Pero gusto ko siyang makuha yung lasa. Pero wag kayo mag-alala. Gagawa tayong paraan para magawa natin ng paraan yung lasa na yun. Aaralin natin, iluluto natin ulit. Okay. Isa din yun sa hindi ko binibitawan ng negosyo, yung rice mill na yun. Tsaka hindi namin tinuturo sa iba yung pagluluto nyo. Lalo-lalo na yung mga halo at sangkap. Okay? Yung ingredients. At after nun, maiba nga ako. Papaliwanag ko mabuti. August, yung nag-umpisa ako sa spicy bagoong, chili garlic. Tapos, September 16, inumpisahan namin yung rice mill. Tapos, December 13, 2022, nagsimula ako magtinda ng pizza. Yun. Maliwanag sa maliwanag. Pizza. So, bakit pizza? Nung time na yun, nagkaroon kami ng problema ng kapatid ko about sa rice mill, sa pagtitinda. Ayoko naman ilantaran dito sa vlog na about dun sa pinagawayan namin kung bakit nagkagulo-gulo. Hindi na maganda yung pagsasama namin ng kapatid ko sa negosyo. Hindi namin nagkaintindihan. Siguro sa amin na lang yun. Doon na lang tayo sa pizza. Okay, sa pizza naman, nagkaroon ako ng idea, nanaginip ako noon habang natutulog ako. Kumakain ako ng pizza. Tapos, ang daming flavor. Tapos, may nakita akong group na pwede kong orderan yun sa panaginip ko. At sinerch ko yun. Tapos tugma-tugma yung nakita ko sa panaginip ko
Tsaka yung sinearch ko, doon. So, sabi ko, ano po naman yung pahiwatig ng Diyos sa akin? At nakita ko itong mga bagay-bagay na to. Siguro, kailangan na namin maghiwalay ng kapatid ko sa pagtitinda. Magsulo siya, magsusulo ako. Kaya, nangyari, guys, yun nga, nagsulong ako sa pagtitinda ko ng pizza. Ayun. Habang nagtitinda ako ng pizza, siyempre, kailangan ng puhunan. Oo, guys, pinuhunan ko yun. 5,000. Bumili tayo ng oven, bumili tayo ng mga pang-slicer, bumili tayo ng ref na tag 8,000. Siyempre, pera ko lahat yun. Yung mga pinaghirapan natin sa pagtatrabaho sa labas noong pandemic. So, ngayon, nangyari na, nakabili tayo ng mga gamit, sangkap, sa pagluluto ng pizza. Ayun, bumili tayo ng cheese. Tapos, meron din tayong box for pizza box. Meron din tayong panali ng pizza. Meron din tayong scissor. Tapos, meron din tayong ayun nga, sauce, hot sauce. Yun. Lahat yung pinuhunan ko yun. Lahat ginastusan ko. Lahat pinaghirapan ko, guys. Kaya ngayon, sabi ko sa sarili ko, pagsisikapan kong paangatin yung negosyo, pagandahin yung negosyo, mahalin yung negosyo habang lumalago. Hindi ko siya pababayaan. Pero, may mga tao talagang hihilain ka pababa. Tapos, nandiyan yung mga inggit, yung may galit sa'yo kasi kumikita ka. Tapos, nandiyan yung mga taong pagchichismisan ka. Bakit siya nagninegosyo? Ganun. Ano yung business niya? Pero, yung mga marites na yan, ay hindi ko sila pinapansin. Kasi, ang mindset ko is negosyo. So, negosyo, hindi natin kailangan ng marites. Kung natikman nila ang pizza natin, pwede nila ipag-chismisan mo, diba? Pagkalat nila na masarap yung pizza ko, mas okay ako dun. Hindi ko sasabihin, magkano kaya kinikita niya? Tapos may ilan nga dyan, may kapitbahay. Uy, sa isang araw mo, nakakailang order ka. Sasabihin ko na lang, yung ano lang po, yung sapat lang na yung mag-o-order na yung araw. Yun lang, hindi ko naman po na dapat ganitong araw, ganito yung makikitain ko. Dapat, pag naglilibosyo, hindi ka kagad mag-expect na ganito kagad yung makukuha mo amount. Diba? Dapat, enjoy mo lang yung bawat araw na kumikita ka ng 1,000, 2,000, 3,000. Ganun. Hindi mo yung bilangan mo yung bawat araw na kikitain mo. Dapat may limit ng ganito. Dapat 1,000 dapat ganitong araw. Bukas dapat 2,000 dapat yung kikitain ko. Dapat hindi ganun. Tsaka dito sa natin, guys. Sa vlog na to. Sana nakilala nyo kung sino ako. Sana nakilala nyo rin kung ano yung life experience ko. Ayun. And sana nakilala nyo rin yung ano yung mga nangyari sa akin in the past. Ayun. Tsaka yung paano ako naging successful sa business. Tapos iniwan ko yung trabaho ko kasi tapos mas pinili ko yung trabaho. Tapos mas pinili ko yung trabaho ko na dito sa negosyo to. Mas pinili ko. Tsaka nararamdaman ko naman kasi dito sa business na to. Hindi ako nalulungkot. Ano lang, nag-e-enjoy ako. Tapos bukod sa nag-e-enjoy, nasusundan ko yung kung magkano kinikita ko araw-araw.
Tsaka natuto rin ako magtipid. Sinusulat ko yung bawat expenses ko. Kung magkano nilalabas kong pera. Magkano na ba naiipon ko. Magkano na ba yung benta ko ngayon. Yun yung natutunan ko sa pagninegosyo. Kaya din kasi ako nawala sa pagbablog. Napagtuunan ko ng pansin yung business. Ayun, tinulungan ko rin si mama tsaka si papa. Tapos, ayun, nagkaroon na tayo ng business na pizza. Ayun, medyo nakakatulong na rin tayo kahit pa paano. May bibigyan na rin natin yung mga pangangailangan nila. Nakakapagbayad na rin tayo ng kuryente. Ayun. Hindi naman gano'ng kamahal yung kuryente ko. Ano lang, 500 plus. Sabi natin 60, ganun. Kaya ayun, natutuwa ako kasi nakaharap ko ulit kayo dito sa vlog na to. At masaya ako dahil may i-upload na naman akong video na mapapanood ninyo. Ayan. Tsaka, ano-ano nga ba yung mga flavor ng pizza natin? Siyempre, una-una, meron akong all cheese. Pangalawa, meron akong Hawaiian. Pangatlo, meron akong ham and cheese. Pang-apat, meron akong pepperoni and cheese. Panglima, meron akong garlic and cheese. Lima na yung flavor na meron ako, guys, na pizza. Pero hindi ko muna sasabihin dito sa vlog kung anong address yung nasaan ako nakatira, kung ano yung brand ng pizza natin. Hindi muna. Kasi yun nga, iniiwasan ko din yung ayaw mapahamak yung negosyo. Gusto ko sikreto lang muna tayo. Tsaka ko na lang sasabihin kapag ready na ako. Sana naiintindihan nyo ko. Kasi negosyo to. Dito kami kumukuha ng pinangbubuhay namin. Tsaka pinababayad sa kuryente, tubig, ilaw. Tsaka may mga alaga rin kaming aso, pusa. Ayun. Kasama na rin sila doon. Binibilan ko sila ng pagkain nila. Ng paborito nilang pagkain na tuna mackerel. Ayun. Mga pouch. Ayun. Tapos nakabili na rin ako ng kulungan nila. Yung napapacheck ko na rin sila sa veterinarian every month. Diba? Ganun yung napakahalaga sa akin itong business na to, si pizza. Tsaka thank you din kasi binigay siya ng Lord sa akin. Ayun. Tsaka hindi ko pa alam na po akong nagtitinda ng pizza. Ito lang po ng August 29, 2023. Yan, 1 year na po ang aking pizza. Yan guys. Sana tuloy-tuloy pa yung pag-angat ng negosyo natin. Sana marami din tayong matulungan. Ayun, makatulong din tayo sa iba. Tsaka, tatapusin ko na ba itong video na ito? Medyo mahaba na yun. Oo. Baka mahirapan tayo mag-edit. Pero, basta subaybayan nyo na lang yung next vlog natin, guys, ha? Wala muna tayong wala tayong makeup ngayon. Wala tayong travel ngayon. Wala tayong food vlog. Wala tayong mga anik-anik sa buhay. Ano muna tayo, life story muna tayo. Bakit ako nawala? Ano ba nangyari? Ano nangyari sa akin? Bakit hindi ako nakapag-upload ng video? Hindi ako nakapag-vlog? Ayun yung topic natin today. Sana naging masaya kayo sa kwentuhan natin. Tsaka sa pag pinag-usapan natin today sa buhay-buhay. Ayan. Tsaka ito lang masasabi ko sa inyo.
love what you do. Yun. Tapos, do what you love. Yun. Tapos, natupad yung dream ko. Natupad din yung dati ko lang siyang gusto, pero ngayon may dahilan na siya kung bakit ko siya pinagpapatuloy. That is my purpose. Nagbabasa kasi ako ng Napoleon Hill. That's my favorite author na binabasa ko ngayon. Ang title niya Think, Grow Rich. Tama ba? Parang nagkamali ata ako. Saan yun? Think, Grow Rich. Ganun na yun. Basta ganun. Yun. Eh, Napoleon Hill yun. Yeah. Binasa ko lang naman yung mga nagtagumpay na nagbi-business sa kanilang experiences kung paano sila nagtagumpay sa negosyo. Ayun. Gusto ko, syempre, hindi wag natin kakalimutan manalangin kay Lord lagi niya. Huwag niyang pababayaan yung business, lagi niyang aalagaan, tapos wag magkaroon ng mga balakid, kapahamakan na pangyayari, nadadaan sa negosyo. Smooth lang, ganun. Kailangan laging peace of mind. Kailangan yung heart natin, peace of heart, ganun. Ganun lang, lagi kong pinagdamasal. Gusto ko lagi ng peace of mind, peace of heart. Ayoko ng distraction. Gusto ko, nakapokus ako araw-araw sa negosyo ko. Tapos, syempre, sa family. Tapos, ayun. Ayoko yung may mga hadlang sa buhay. Pero hindi naman kasi natin may iwasan yun eh. Pero, ayun, lagi ko nang pinapanalangin na sana walang ganun mangyayari. Kaya yun, mga ka-breath, yun na nga. Dito ko na po tatapusin ang ating vlog kasi, pwede naman tayo kita sa susunod na ating vlog. Baka sa susunod makapag-vlog na ulit tayo ng make-up, travel, food vlog. Ay, syempre, unahin ko muna yung negosyo. Yan, guys. Like, share, comment, subscribe. Huwag mo kakalimutan pindutin ng like ha, at mag-comment, mag-share, at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Kaya wala pa kasasabihin. Ayun na lang. Bye-bye guys, bye-bye. I love you all guys. Abangan nyo ang ating susunod na video at mga susunod pang vlogs. Ito po, ako po si Brittany Marie Carner Vanessa.